Kabanata 15:11, ang pagkamatay ng itim na pagong. Isang nakakabinging ungol ang muling yumanig sa kalangitan. Sa harap ng lahat, isang dambuhalang bowl ang tubig na may lawak na higit 1,000 metro ang biglang nabuo. Habang umiikot ito, walang katapusang enerhiya ng tubig ang nagsimulang magtipon. Ngunit sa pagkakataong ito, may mas nakakatakot pang naghihintay. Nakapikit si Zephyr. Tahimik. Kalmado. At sa kanya binigkas ang isang salita na nagpabago sa kulay ng mukha ng lahat ng naruroon. Pumutok. Crack. Boom. Sa isang iglap, ganap na sumabog ang kapangyarihan ng Decarismo Thunder. Ano? Nanlaki ang mga mata ng mga Academy Master. Ngunit huli na ang lahat. Sa susunod na sandali, isang walang hangganang dagat ng kulog at kidlat ang sumabog sa buong kalangitan. Mga dragon ng kidlat. Mga ahas ng kidlat. Mga haligi ng kulog. At hindi mabilang na nagngangalit na kidlat ang sabay-sabay na bumagsak. Parang ang buong mundo ay naging kaharian ng pagkawasak. Ngunit ang tunay na nakakatakot ay hindi ang kidlat mismo, kundi ang napakalaking bowl ang tubig na nilikha ng itim na pagong. Nang sumabog ang mga ito, nagsilbi silang tulay para sa kuryente. Mas mabilis. Mas malawak. Mas nakamamatay. Sa isang iglap, halos lahat ng eksperto sa paligid ay nalunod sa walang katapusang dagat ng kidlat. Boom! 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 Sunod-sunod ang pagsabog. Walang ligtas. Walang ligtas na lugar. Kahit ang mismong itim na pagong ay hindi nakaligtas sa sarili nitong kapangyarihan. Patuloy itong nilamon ng kulog at kidlat. Ngunit walang pakialam si Zephyr. Para sa kanya, isa lamang itong kasangkapan. At kapag natapos na ang gamit nito, maaari na itong mawala. Sa ilalim ng kontrol ng selyong nag-aalis ng kaluluwa, patuloy na lumaban ang itim na pagong hanggang sa huling sandali ng kanyang lakas. Pagkatapos, unti-unti nang naglaho ang liwanag. Humupa ang kulog. At bumalik ang katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay mas nakakatakot kaysa anumang unos. Dahil sa gitna ng wasak na larangan, isang napakalaking katawan ang bumagsak. Bumagsak. Ang itim na pagong. Ang maalamat na banal na nilalang. Ang kinatatakutan ng hindi mabilang na eksperto. Ay tuluyan ng nawalan ng buhay. Puno ng sugat ang buong katawan nito. Patuloy pa ring sinusunog ng natitirang kidlat ang laman nito. At wala nang anumang senyales ng buhay. Tahimik ang lahat. Walang makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Pagkatapos ay isang sigaw na puno ng sakit at galit ang sumabog sa himpapawid. Ang itim kong pagong. Nanginginig ang buong katawan ng hari ng itim na pagong. Ang kanyang mga mata ay namumula sa puot. Ang kanyang mukha ay baluktot sa matinding dalamhati. Sa loob ng maraming taon, hindi lamang ito naging sakayan. Hindi lamang ito naging kasama sa labanan. Isa itong pamilya. Isa itong bahagi ng kanyang buhay. At ngayon, patay na ito. Dahil kay Zephyr. Papatayin kita. Papatayin kita, Zephyr. Sa sandaling iyon, tuluyang sumabog ang lahat ng kanyang galit. Dumagundong ang kalangitan. Nanginig ang espasyo. Ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay naging parang isang demonyong nagising mula sa kailaliman. Lumitaw ang malalaking bitik sa kawalan. Unti-unting nababalot ng nakakatakot na aura ang buong paligid. At sa unang pagkakataon, nararamdaman ng lahat ang isang bagay na mas nakakatakot pa kaysa sa itim na pagong. Ang tunay na galit ng hari ng itim na pagong. Ngunit habang naghahanda siyang maghayganti, napansin ni Zephyr ang isang bagay. Isang bagay na hindi dapat naroon. Isang kakaibang presensya. Natahimik na nagmamasid mula sa kailaliman ng kadiliman. Sino ang misteryosong nilalang na iyon? May kaugnayan ba ito sa pagkamatay ng itim na pagong? At bakit tila mas kinatatakutan ito ng mga eksperto kaysa sa hari ng itim na pagong? Abangan sa susunod na kabanata. Ano ang tunay na kapangyarihang itinatago ng hari ng itim na pagong? Sino ang misteryosong presensyang nagmamasid mula sa dilim? At handa na ba si Zephyr sa mas malaking panganib na paparating? Kabanata 15:12, ang lihim ng tubig at kahoy. Matapos ang nakakagimbal na labanan,
Unti-unting naglaho ang nakakatakot na aura sa himpapawid. Ngunit walang sino man ang nang-ahas na magpakampante. Dahil alam nilang lahat, ang galit ng hari ng itim na pagong ay hindi pa tapos. Tahimik na nagkatinginan ang mga master ng iba't ibang akademya. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang pag-aalala. Sa pagkakataong ito, hindi lamang nila nakaharap ang isang mapanganib na kalaban, kundi isang galit na halimaw na nawalan ng pinakamamahal na kasama. Haring itim na pagong. Basag ang katahimikan nang magsalita si Hierarch Skycloud. Ang iyong itim na pagong ay ginamit ni Zephyr bilang sandata laban sa atin. Ipinapakita lamang nito na hindi pangkaraniwan ang batang iyon. Hindi lamang siya malakas, may taglay din siyang pambihirang soul technique. Huminto siya sandali bago nagpatuloy. Mas mabuting magkaisa tayo at habulin siya habang may pagkakataon pa. Nanlalamig ang mga mata ng hari ng itim na pagong habang tumitig kay Hierarch Skycloud. Paano tayo magtutulungan? Ang bawat salita niya ay puno ng nakapangangilabot na galit. Parang anumang oras ay maaari siyang sumabog. Mabilis namang sumagot si Hierarch Skycloud. Pakikilusan natin ang lahat ng disipulo ng mga akademya. Maglalabas tayo ng utos na paghahanap sa buong rehiyon. Kapag ginawa natin iyon, wala siyang mapagtatagwan. Tumango rin si Yu Jianxuan. Ang pinakamalaking bentahe ng batang iyon ay ang kanyang bilis at mga kakaibang teknik. Ngunit sa harap ng tunay na kapangyarihan, hindi sapat ang mga iyon. Kapag nagkaisa tayo, mahuhuli rin natin siya. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, may isang tanong na nagpatahimik sa lahat. Kapag nakuha natin ang Archean Greenwood Primordial Energy, sino ang magmamay-ari nito? Biglang naging mabigat ang hangin. Dahil iyon ang tunay nilang pakay. Hindi si Zephyr. Hindi ang paghihiganti. Kundi ang pambihirang kayamanang kayang magpabago ng kapalaran ng isang eksperto. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ang master ng akademya ng Tianmie. May mungkahi ako. Lahat ay napatingin sa kanya. Kung sino ang unang makakuha ng Archean Greenwood Primordial Energy, siya ang magiging may-ari nito. Tanging isang kondisyon lamang. Kailangang bayaran niya ang iba bilang kabayaran. Tahimik ang lahat. Pagkatapos, isa-isang tumango ang mga master. Nagkaisa sila. At sa araw ding iyon, kumalat ang utos sa iba't ibang akademya. Hanapin si Zephyr. Buhayin man o patay. Samantala, walang kamalay-malay si Zephyr sa bagong bitag na unti-unting sumasara sa kanyang paligid. Patuloy siyang tumatakbo. Patuloy siyang lumalayo. Patuloy siyang naghahanap ng paraan upang makaligtas. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang naglakbay. Hanggang sa isang tanawin ang sumalubong sa kanya. Isang dambuhalang ilog. Malawak. Mabangis. At tila walang katapusan. Biglang kumislap ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang anyo. SWOSH. Parang isang dragon ng tubig, mabilis siyang sumisid sa nagngangalit na ilog. Sa ilalim ng agos, may kakaibang nangyari. Biglang nagsimulang gumalaw ang puno ng walang hanggan sa kanyang katawan. Ang mga sanga nito ay mabilis na lumawak. Ang makapangyarihang enerhiya ng buhay ay umikot sa bawat sulok ng kanyang katawan. At habang mas lumalalim siya sa tubig, mas lumalakas ito. Mas nagiging masigla. Mas nagiging buhay. At doon niya biglang naunawaan ang isang bagay. Nakakatulong ang tubig sa kahoy. Nanlaki ang kanyang mga mata. Parang may kidlat na dumaan sa kanyang isipan. Ang tubig ang pinagmumulan ng paglago. Ang tubig ang nagpapalakas sa kahoy. At ang puno ng walang hanggan ay isang banal na puno ng katangiang kahoy. Ibig sabihin, maaaring may paraan upang mas mapabilis pa ang paglakas nito. Ngunit habang unti-unti niyang nauunawaan ang lihim na ito, may isa pang presensyang gumising sa kailaliman ng ilog. Isang presensyang matagal nang natutulog. At tila, napansin nito ang pagdating ni Zephyr. Ano ang misteryosong nilalang na nakatago sa ilalim ng ilog? May kaugnayan ba ito sa puno ng walang hanggan? At ang natuklasan bang lihim ni Zephyr ay magiging susi sa kanyang paglakas? O simula ng panibagong panganib? Abangan sa susunod na kabanata.
Ano ang tunay na nakatago sa kailaliman ng ilog? Bakit tila tumutugon dito ang puno ng walang hanggan? At may naghihintay bang pagkakataon? O kamatayan? Para kay Zephyr. Kabanata 1513, isang buwang PAGLILINANG. Sa kailaliman ng rumaragas ang ilog. Tahimik na bumagsak ang katawan ni Zephyr. Habang unti-unti siyang lumulubog sa ilalim ng tubig, isang mahalagang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Kung lalabas ako ngayon, siguradong mapapaligiran ako ng mga kaaway. Ang tanging paraan para mabuhay ay palakasin ang sarili ko. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang mga kamao. Ang kanyang target ay malinaw. Ang ganap na pagpino sa Archean Greenwood Primordial Energy. Kapag nagtagumpay siya, makakakuha siya ng isang bagong sinaunang bloodline. At kasabay nito, isang napakalaking pagtaas ng lakas. Wala nang pag-aatubili. Agad niyang pinakilos ang kapangyarihan ng puno ng walang hanggan. Buzz. Sa sandaling iyon, tumugon ang Archean Greenwood Primordial Energy. Parang isang nawawalang anak na muling nakatagpo ng tahanan. Mabilis na dumaloy ang walang katapusang berdeng enerhiya sa kanyang katawan. Dumaan ito sa bawat ugat. Sa bawat patak ng dugo. Sa bawat hibla ng laman. Unti-unting nagsanib ang kanyang katawan at kaluluwa sa mahiwagang enerhiyang iyon. Kasabay nito, patuloy na dumadaloy ang enerhiya ng tubig mula sa ilog. Pinapalakas nito ang enerhiya ng kahoy. Pinapabilis nito ang pagpipino. At mas lalo nitong pinapasigla ang puno ng walang hanggan. Lumipas ang oras. Habang abala si Zephyr sa paglinang. Nagkakagulo naman ang buong rehiyon. Nagsimula ng kumilos ang iba't ibang akademya. Libu-libong disipulo ang ipinadala. Bawat bundok. Bawat kagubatan. Bawat lambak. Bawat sulok ng domain. Walang tigil nilang hinanap ang kanyang bakas. Ngunit, parang bula lamang siyang naglaho. Walang nakakita. Walang nakadama. Walang bakas na naiwan. Isang araw ang lumipas. 2 araw. 10 araw. Hanggang sa isang buong buwan. Ngunit wala pa ring resulta. Dahil dito, lalong nagdilim ang mukha ng mga eksperto ng Alchemy Realm. Lalo na ang hari ng itim na pagong. Hindi pa rin niya matanggap ang pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na kasama. At higit sa lahat, hindi niya matanggap na nakatakas si Zephyr. Buhay man o patay. Hanapin ninyo siya. Ang kanyang galit na sigaw ay umalangaw-ngaw sa buong kalangitan. Ngunit habang patuloy silang naghahanap, wala silang ideya kung nasaan ang kanilang hinahanap. Dahil sa kailaliman ng isang malaking ilog, may isang nilalang na tahimik na sumasailalim sa napakalaking pagbabago. Isang malabong figure ang nakaupo roon. Hindi ito gumagalaw. Hindi ito humihinga. Parang isang sinaunang punong nakaugat sa ilalim ng tubig. Ang buong katawan nito ay nababalot ng nakasisilaw na berdeng liwanag. At sa bawat sandali, lalong lumalakas ang enerhiyang pumapalibot dito. Hanggang sa DUMAGUNDONG. Biglang sumabog ang isang nakakatakot na aura. Parang bumagsak ang isang banal na bundok mula sa kalangitan. Sa isang iglap, nanginag ang buong ilog. Lahat ng nilalang sa paligid ay nanigas. Ang mga mababang uri ng halimaw ay agad na yumuko. Ang iba naman ay nanginginig sa takot. Parang may dumating na hari. Parang may nagising na sinaunang nilalang. Swoosh! Biglang bumukas ang isang pares ng mata. 2 berdeng sinag ang tumagos sa kadiliman. At sa direksyong tinamaan ng kanyang tingin. Nabuo ang 2 dambuhalang alimpuyo sa ilalim ng ilog. Sa wakas, nagising na si Zephyr. Matapos ang isang buong buwan ng pagpipino. Matapos ang isang buong buwan ng pagkawala. Matapos ang isang buong buwan ng katahimikan. Dahan-dahan siyang tumayo. At naramdaman niya ang napakalaking pagbabago sa kanyang katawan. Mas malakas. Mas matatag. Mas nakakatakot. Parang may bagong kapangyarihang isinilang sa kanyang dugo. Huminga siya ng malalim. At isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Sa wakas, ganap ko nang napino ang Archean Greenwood Primordial Energy. Ngunit hindi pa niya alam. Habang siya ay naglilinang sa loob ng isang buwan.
May isang mas malaking pagbabago ring naganap sa labas. At ang pangalang Zephyr ay naging pangunahing target ng lahat ng akademya sa buong domain. Ngayon natapos na ang kanyang paglinang. Makakatakas pa kaya siya sa higanteng lambat na unti-unting sumasara sa kanyang paligid? At anong bagong kapangyarihan ang isinilang mula sa kanyang bagong bloodline? Abangan sa susunod na kabanata. Ano ang bagong kakayahang nakuha ni Zephyr matapos mapino ang Archean Greenwood Primordial Energy? Bakit tila yumuko ang lahat ng nilalang sa ilog sa kanyang presensya? At ano ang mangyayari kapag nalaman ng mga akademya na buhay pa pala ang kanilang pinakamalaking target? Kabanata 1514, ang Greenwood Ancestral Bloodline. Boom! Dahan-daang ang iminulat ni Zephyr ang kanyang mga mata. Sa isang simpleng paglingon lamang. Isang matalim at sinaunang aura ang kumalat sa buong paligid. Parang may bagong hari na isinilang. Parang may sinaunang kapangyarihang muling nagising matapos matulog ng napakahabang panahon. Bahagyang ngumiti si Zephyr. Matagal kitang hinintay. Ang tinutukoy niya ay walang iba kundi ang Archean Greenwood Primordial Energy. Ang kayamanang pinag-aagawan ng hindi mabilang na eksperto. Ang kapangyarihang dahilan kung bakit halos mabuwis ang kanyang buhay. At ngayon, sa wakas ay naging bahagi na ito ng kanyang sarili. Swoosh! Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang palad. Agad na lumitaw ang isang makinang na sinag ng berdeng liwanag. Ngunit hindi iyon ordinaryong berdeng enerhiya. Sa loob nito ay may bahagyang gintong ningning. Parang isang banal na kapangyarihang nagmula pa sa sinaunang panahon. Tahimik itong umiikot sa kanyang palad. Ngunit kahit ganoon, ramdam niya ang napakalaking lakas na nakatago rito. Ang lakas na kayang baguhin ang kapalaran ng isang tao. Napabuntong hininga si Zephyr. Habang inaalala niya ang proseso ng pagpipino, hindi niya maiwasang manggilabot. Dahil kahit gamit ang puno ng walang hanggan, halos imposible pa rin para sa kanya ang ganap na pagpino sa Archean Greenwood Primordial Energy. Ngunit sa kritikal na sandali, may isang misteryosong kapangyarihan ang kumilos. Ang gintong bloodline sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang parehong bloodline na ilang beses nang nagligtas sa kanya noon. At sa pagkakataong ito, muli nitong ipinakita ang nakakatakot nitong kapangyarihan. Ano ba talaga ang pinagmulan ng gintong bloodline na ito? Napasimangot si Zephyr. Mas lalo siyang nalilito. Sa bawat pagkakataong mas lumalakas siya, mas lalo niyang natutuklasan kung gaano kalalim ang misteryong nakatago rito. Ngunit sa ngayon, may mas mahalagang bagay siyang dapat pagtuunan. Ang bagong bloodline na isinilang sa kanyang katawan. Tahimik niyang sinuri ang bawat bahagi nito. At habang mas nauunawaan niya ito, mas lalo siyang namamangha. Dahil alam niyang siya ang kauna-unahang nagmamay-ari ng bloodline na ito. Walang nauna. Walang pinagmulan. Walang ninuno. Dahil siya mismo ang ninuno. At dahil dito, may bagong pangalan siyang ibinigay rito. Greenwood Ancestral Bloodline. Isang bloodline na isinilang mula sa Archean Greenwood Primordial Energy. Isang bloodline na kumakatawan sa sukdulang kapangyarihan ng elemento ng kahoy. Ngunit may kakaiba rito. Habang sinusuri niya ang kapangyarihan nito, napansin niyang hindi ito katulad ng ordinaryong wood attribute. Mas dalisay. Mas sinauna. Mas mapanganib. Parang ang pagkakaiba ng isang ordinaryong apoy at ng apoy ng araw. At doon niya naalala ang dati niyang kapangyarihan. Ang Blazing Sunhill Lightning. Pareho silang elemento. Ngunit magkaibang antas ng pag-iral. At ngayon, ganoon din ang pakiramdam niya sa Greenwood Ancestral Bloodline. Mas mataas. Mas malakas. Mas nangingibabaw. At higit sa lahat, may taglay itong kakayahang supulan ang ibang kapangyarihang kahoy. Nang maisip iyon, kumislap ang kanyang mga mata. Kung tama ang kanyang hinala, maaaring isa itong napakahalagang alas sa mga susunod na laban. Ngunit bago pa niya masubukan ng lubusan ang kanyang bagong lakas, bigla siyang gumalaw. Swoosh! Parang isang berdeng kidlat na sumiklab sa ilalim ng ilog. Sa isang iglap, 100 metro, 1,000 metro, 10,000 metro. Wala siyang naramdamang anumang hadlang. Crash! Mabilis siyang lumabas mula sa rumaragasang ilog.
At nang tumingin siya sa paligid, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil ibang lugar na ang kanyang kinalalagyan. Malayo. Napakalayo. Malayo sa lugar kung saan siya unang nagtago. At saka lamang niya napagtanto ang isang bagay. Habang siya ay nagsasanay sa loob ng isang buwan, patuloy ding inaanod ng ilog ang kanyang katawan. Tahimik siyang nakapaglakbay ng daan-daan. Marahil ay libu-libong kilometro. Nang hindi niya namamalayan. Ngunit habang sinusuri niya ang bagong lugar, may kakaiba siyang naramdaman. Isang aura. Isang aura na pamilyar ngunit hindi niya matukoy. At tila, may nagmamasid sa kanya mula pa noong siya ay lumabas sa ilog. Sino ang may-ari ng misteryosong aurang iyon? Kaibigan ba ito? O isa na namang kaaway? At ano ang magiging unang tunay na pagsubok ng Greenwood Ancestral Bloodline? Abangan sa susunod na kabanata. Ano ang tunay na pinagmulan ng misteryosong gintong bloodline ni Zephyr? Gaano kalakas ang Greenwood Ancestral Bloodline kumpara sa ibang bloodline? At sino ang nilalang na tahimik na nagmamasid sa kanya mula sa dilim? Para sa susunod na voiceover, mas maganda kung susundan natin ang aktwal na nilalaman ng Kabanata 1515 para eksaktong tugma sa nobela at hindi magkaiba ang takbo ng kwento. Kabanata 1515, ang unang paglilinis. Matapos lumabas mula sa kailaliman ng ilog, tahimik na tumingin si Zephyr sa malawak na kalangitan. Bahagya siyang napangiti. Sa pagkakataong ito, talagang pinaburan siya ng kapalaran. Kung nagtagal pa siya ng kaunti sa ilalim ng ilog, malamang ay natuklasan na ng mga eksperto ang kanyang kinaroroonan. At kapag nangyari iyon, muling magsisimula ang walang katapusang pagtugis. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang sitwasyon. Dahan-daang kumalat ang isang mahiwagang aura sa kanyang paligid. Parang naging bahagi siya ng hangin. Parang naging isa siya sa kalikasan. Napakahirap nang matukoy ang kanyang presensya. At habang sinusuri niya ang sarili niyang katawan, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Hindi lamang nagising ang Greenwood Ancestral Bloodline. Umabot na rin ako sa ika-4 na antas ng Spirit Realm. Bukod pa rito, mas naging mabagsik at mas perpekto rin ang kanyang kontrol sa kidlat. Sa madaling salita, mas malakas na siya ngayon kaysa noong huling beses na humarap siya sa mga eksperto ng Alchemy Realm. Ngunit hindi iyon sapat. Dahil alam niyang hindi pa rin sumusuko ang kanyang mga kaaway. Tumingin siya sa malayo. Sa direksyon ng isang sinaunang kabundukan. At doon, nararamdaman niya ang maraming aura. Mga aura ng mga taong naghahanap pa rin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay unti-unting naging malamig. Mukhang hindi talaga kayo titigil. Swoosh! Sa isang kisap mata, naglaho ang kanyang figure. Sa kabilang panig ng kabundukan, makapal ang ulap. Malamig ang hangin. At sa isang tuktok ng bundok ay nakatayo ang mahigit 12 martial artist. Lahat sila ay mula sa isang akademya. Lahat sila ay ipinadala upang hanapin si Zephyr. Ngunit matapos ang isang buwang paghahanap, wala silang nahanap kahit isang bakas. Nakakainis talaga. Galit na sigaw ng isang binata. Isang buwan na tayong naghahanap sa pesteng si Zephyr, pero parang naglaho na siya sa mundo. Halatang puno siya ng pagkainis. Ang binata ay nasa 3 antas ng Spirit Realm. Sa kanyang edad, isa na siyang maituturing na henyo. At dahil sa mataas niyang katayuan sa akademya, wala siyang takot magsalita ng ganoon. Sapat na. Malamig na sabi ng matandang leader ng grupo. May 3 araw pa tayo bago bumalik sa akademya. Hanggang sa huling sandali, maghahanap tayo. Ngunit hindi nakinig ang binata. Sa halip ay lalo pa siyang nagalit. Kung makita ko lang ang lalaking iyon, ako mismo ang dudurog sa kanya. Napakatapang niyang nakawin ang kayamanan ng Xuanyun Academy. Talagang naghahanap siya ng kamatayan. Isa-isang napatingin sa kanya ang mga kasama niya. Ngunit walang nagsalita. Dahil alam nilang paborito siya ng mga nakatataas. At wala ring gustong makipagtalo sa kanya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may isang bagay na biglang nagbago. Isang malamig na hangin ang dumaan. At kasabay nito, may isang nakapangangilabot na presensya ang lumitaw. Tahimik. Walang babala.
Walang sino mang nakaramdam kung kailan ito dumating. Biglang nanlaki ang mga mata ng isang miyembro ng grupo. Nanginginig ang kanyang katawan. At pagkatapos, isang sigaw na puno ng pagkabigla ang sumabog sa tuktok ng bundok. Tumahimik ka. Hindi iyon galit lamang. May halong takot ang boses. May halong hindi makapaniwalang pagkabigla. Dahil sa likod ng mapagmataas na binata, may isang figurang nakatayo. Tahimik. Nakakalmado. At may malamig na titig. Parang matagal na itong nakatingin sa kanilang lahat. At nang makita nila ang mukha ng taong iyon, biglang namutla ang kanilang mga mukha. Dahil ang taong hinahanap nila sa loob ng isang buwan, ay kusang lumitaw sa kanilang harapan. Si Zephyr. Ngunit ang mas nakakatakot, hindi na siya ang Zephyr na kilala nila noon. May kakaibang berdeng ningning na sumisilay sa kanyang mga mata. At ang aura niya ngayon, ay sapat upang magpabilis ng tibok ng puso ng kahit sinong henyo. Magiging unang biktima ba ng kanyang bagong lakas ang grupong ito? O may nakatagong alas pa rin ang mga disipulo ng akademya? At gaano kalakas ang Greenwood Ancestral Bloodline sa tunay na laban? Abangan sa susunod na kabanata. Bakit natakot ang mga disipulo sa biglaang paglitaw ni Zephyr? Ano ang unang kakayahang ipapakita ng Greenwood Ancestral Bloodline? At may makakatakas kaya sa unang paghihiganti ni Zephyr?